Isang linggo matapos ang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. paano kalang national budget sa susunod na taon na nagkakalaga ng higit 6 na trilyong piso na isumite na ng sangay ng ehekutibo sa Kongreso. Ang mga tututukan sa ilalim ng pambansang budget alamin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras Live. Aljo, edukasyon, trabaho, kalusugan at social protection, ilan lamang yan sa bibigyang pansin ng pamahalaan na mabigyan ng kaukulang pondo sa ilalim ng 2025 national budget. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang umarangkada ang turnover ceremony ng Department of Budget and Management sa Kongreso ng 2025 National Expenditure Program o 6.352 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon. Pinangunahan ni na Budget Secretary Amina Pangandaman at House Speaker Martin Romualdez ang seremonya. Mahalaga ang NEP dahil ito ang magiging basihan ng Kongreso sa pagbuo ng 2025 General Appropriations Bill na magiging General Appropriations Act naman kapag tuluyan ang naisabatas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nangunguna pa rin sa priority sector sa ilalim ng 2025 NEP ang edukasyon kasama na ang pondo riyan para sa DepEd, State Universities and Colleges, CHED at TESDA na sinusundan naman ng Public Works, Health, Interior and Local Government at Defense. Kabilang din sa priority sectors ang social welfare, agriculture, transportation, judiciary at justice sector. Ayon kay House Speaker Romualdez, katulad ng pangako ni Pangulong Marcos, titiyakin nilang tutugon sa pangunahing pangailangan ng mga Pilipino ang bubuuin nilang pambansang pondo. Kasama nga sa kanilang pagtutuunan ng pansin ang pagpapabuti pa ng sektor ng edukasyon, pagpaparami pa ng trabaho at oportunidad sa bansa, pagpapaganda ng aspekto ng kalusugan at social protection sa bansa. Sa panig naman ng DBM, tiniyak ni Secretary Pangandaman sa publiko na sa NEP pa lang masusi na nilang kinonsidera ang mahalagang sektor sa bansa at kung paano pa mas mapagbubuti ang kalagayan ng mga Pilipino. Aljo, kanina nagkaroon din ng press conference kasama ang DBM at dahil dumaan nga sa isang matinding bagyo ang bansa, natanong kanina kung napaglaanan ba ng sapat na pondo ang pagtugon sa mga kalamidad at sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. At sabi naman ng DBM ni Secretary Pangandaman, isa yan talaga sa kanilang mga prioridad sa ilalim ng 2025 national budget na mabigyan pa rin ng sapat na pondo ang iba't ibang ayuda project sa bansa. Gayon din yung disaster response. Aljo? Yun na nga, Mela, pinabubusisi yata ni House Speaker Martin Romualdez itong master plan para sa pagtugon sa mga kalamidad na nagdulot na matinding pagbabaha, lalo na nitong nakaraang habagat na dulot o dagdala ng bagyong Karina. Kung ito ba ay effective pa ba itong master plan o gagawa tayo ng panibagong plano? Aljo, actually talagang magkakakonekta nga itong mga isyong ito. No? Ang sinasabi kasi ng mga kongresista, ngayong 2024, ano nangyari dun nga sa pondo para sa flood control projects ng pamahalaan? At isa kasi itong Aljo na talagang bibigyan din ng pondo para sa 2025. Gustong matukoy ng mga mambabatas kung nagamit ba ng husto o may pagkukulang ba, may mga dapat bang plantsahin pa pagdating sa flood control management sa bansa para nga ma-consider nila yan at maisama sa talakayan para nga sa 2025 national budget. Alam naman natin, Aljo, no, dito talaga nakaangkla dito sa pambansang pondo yung iba't ibang programa ng pamahalaan. Kaya't bago pa man ang magsimula yung budget hearing sa mga susunod na araw at linggo, gusto nga ng Kamara na matalakay na yan. At Aljo, inaasahan natin na dito nga sa Kamara magsisimula yung hearing patungkol nga sa NCR floodings sa Miyerkules. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmoras.